Punong-puno ng snow, no? Kasi nag-snow kagabi. Kahapon. All night. Nilinis namin yung sasakyan. Tinanggalan ng snow. Wala ng snow. Ang lamig. Ha? Sorry guys, ganito yung buhok ko na kasi pinasok ko siya sa ano ba? Sa hat ko kasi nag-snow kanina, mababasa yung buhok ko na. Tingnan niyo dito. Punta tayong Aso Castilla. Miss na miss ko na yung kape. Ang sarap kasi ng kape dito. Ang sarap ng kape dito sa Finland. Ang sarap ng kape nila, kaya sila yung mga pinaka grabe mag-consume ng coffee sa buong mundo. Hold me. Aray. Yellow. I'm looking for that Indian curry. To the ice. Oh my goodness. This is dangerous. I don't. My jacket. Mama. You're not gonna catch me. Catch the iPhone. Oh my goodness. Oh, Mama. Okay. Just wait. Don't pull my jacket. It's so cold. Oh, look. Oh, tingnan nyo guys. Mountains of snow. Actually warm today kasi it's +4 da, +3. Oh, pinaka warm na yun, oh, sa winter. See, malapit lang kami sa hospital yan siya. Ay, maglakad-lakad daw kami, no, kasi ilang araw na akong hindi lumalabas. Tambay tayo sa bahay. Oh my goodness. See? Sa harap lang yung hospital. Diba ang lapit? Opening the car. Pero hindi niya ma-open. Why is it? Ang ganda dito pag summer, no. Doon sa kabila is doon kami nagkuha ng mga wild strawberries. Sana summer na ulit.
Gusto mabilisan. .9 kilometers. Tutip ka nila. Let's go this way. Da. Ngayon ko lang na-discover ang kaya ang alog ng previous video ko kasi hindi ko alam na meron palang sports mode. Pag naka-sports mode is stabilize yung video, no? Nung previous is hindi ako gumagamit nun kasi hindi ko alam na meron pala. But it needs dapat sobrang liwanag para maganda yung quality. Card, one card. Da. Oh. My bank card. Your bank Go card. to bank. And book it. Oh, look at that. Look at this bun. Looks Seven. like a cockroach. 7. Electric. Oh, it's electric. There. That's Oh. easier. Numerot loppu. Joo, eli sitten vaan sitten 12 sitten jonon perälle. Katsotaan Numerot loppu. Eli 12. So, hi guys. Nasa bahay na kami, no? Dumating na kami. Anyways, today is, alam nyo, ang taas ng pila. Nakita nyo naman sa video, diba? Sobrang taas. Sobrang daming tao. Na-shock nga kami, no? Tapos, nasa last na kami ba? Tapos, nung malapit na sa yung bubunot na sa queue number, wala nang number, nauusan ng number, no? So, wala kaming number. So, kami yung sa pinakalas. Pero, akala talaga namin hindi na kami makakakuha, no? Pero meron pa. Nakakuha pa kami, no? Tig-isang bag. Feeling ko nga, mas madami pa kami nakuha kaysa doon sa mga merong number, sa mga pinakanauna. Kasi parang napansin ko, konti lang yung laman ng bag nila sa amin madami. Save for last daw. Save the best for last. Nakuha namin, no? Check natin kung ano yung mga nakuha namin today. So, ito yun, no? Malawang bag. Ay, baba ko na lang. Ito muna. Tinapay.
rye bread. Matigas siya. Mahilig sila sa ganyan na tinapay ba, rye bread. Pero maganda rin kasi siya kasi ano siya ba, healthy siya. Lalo na yung merong mga grains. Parang pagkain mo nyo, parang naano siya ba, parang ginascrub yung ano mo, yung intestine mo. Yun. Ito, bread. Malambot siya, parang loaf bread sa atin, malambot. Yung typical na tinapay natin, di ba malambot. Dito matigas yung tinapay nila, eh. Ito, coffee. Di ba? Coffee blend. Wash natural. Wow. Arabica. Next, Huwei salati. Salad siya. Masarap to, matamis-tamis. Ano siya, merong cabbage, carrots, at saka pineapple. See? Next, milk. Kasi konti na lang yung milk namin, no? Nung, kailan ba yan? Yung last time pa yun. Hindi kasi kami pumunta nung ano. Ay, yung asawa ko lang pumunta nung Friday. Hindi ako sumama kasi madami pa kami pagkain, no. Wala na kalagyan yung rep namin sa freezer namin, sobrang puno, guys. Kasi ang daming karne, no. Tingnan nyo, ito milk. Maliit lang. Ito mincemeat. Diba? Yung ginagawa ko sa mincemeat, ay, frozen man ito. Frozen man nila. Yung ginagawa ko sa mincemeat is ginagawa ko siyang ano, no, tawag nito, langgunisa. Pero meron pa man ako, eh. Ano yung gagawin ko dito? Ewan ko. Ito ang last plastic na. Doon na free food, no, kailangan mo magdala ng sarili mong plastic bag at saka kailangan bago siya, no. Alam niyo ba ang mahal ng plastic bag dito? Magkano nga? How much is the plastic bag? 30 cents? 30 cents, yes. 30 cents. So it's like 18 pesos. Diba? Plastic bag, guys. 18 pesos dito. Diba ang mahal? Kaya, pag nag-grocery kami, pumunta kami sa grocery, hindi kami nagbibili ng plastic bag. Gumagamit lang kami ng karton, no? Yung karton nila ba, yung mga disposable na karton nila. Diba ang mahal? Sa Pilipinas, libre lang. Dito para ma-avoid ba ang ano, para sa kalikasan. Char. Tapos ito, meron silang mga bag-bag maliit. Check natin anong laman. Avocado. Ang mahal ng avocado dito. Avocado isa. Apple isa. Sawang-sawa na ako sa apple, guys. And isa pang apple. Ang ano naman ito. Ay, makita nyo parang sobrang ano na, tagal na ng apple na ito. And then the same, yung tablet na pang ano, para sa good bacteria. Last time, di ba, na-remember nyo mayroong ganito. And then, wow, my favorite, wafer. Kaso lang hazelnut. Oh, okay lang. Next, may isang bag naman. Ito yung bag. Yan na lang. Tinapay na matigas. Sobrang tigas. Ewan ko sa kanila, sobrang tigas ng tinapay nila ay. Pag kakainin mo is parang mabali yung ngipin mo na. Okay.
to. Parang sandwich siya. Ewan ko kung may palaman. Ah, wala mang palaman. Wala siyang palaman. Ewan ko kung makita nyo. Para for the sandwich siya ito. Para pagagawa ka ng sandwich mo. Ano to? Slice na ham. Mga ham. Slice ham. No? Cubes siya ba? Frozen. Tinapay. Okay, merong mga grains. Ewan ko ano to, parang smetana, parang what's really? Slimy kefir daw. Para siyang guys. Para siyang sipon, no? Ang weird ng texture niya. Para siyang slimy fermented milk. Para siyang sipon na fermented milk. Oh, what is this? Check natin. Liha macaroni. Liha macaroni lattico. Narinig nyo ba? Minced meat daw na may macaroni. Mukhang masarap. Mukhang masarap. Kainin natin to ngayon. Oh, we got 2 milk. Maliit na milk. So, dalawa na. Hindi na natin kailangan ng milk for this week. Another bag ng cubes na ham. Frozen. Baby leaf. Parang ano tawag nito sa English na kalim? Spinach. Spinach. Ano yung tawag nito sa Tagalog? Ay. Spinach ba? Hindi nga. Makukuha mo lang man ito sa backyard natin sa Pilipinas. Ang mahal dito. Mahilig sila sa ganyan na ginagawang salad. Ang daming sweet bread. Sweet bread, maliliit siya, no? Another one, no? Katulad ng isa. Oh! So, eto. Pelmeni. Parang dumplings, guys. Wow! Sana karne ang laman. Ayoko nung ayoko nung tawag nito. Potato ang laman. Dumplings na nga. Potato pang laman. Parang redundant masyado. Oh, parang dumplings siya lang. Coffee! Wow! See, binibigay nila itong mga ganito na coffee. Mapapansin mo naman na parang mamahalin siya ba? Kasi wala siyang pressure. Oh. We've got another coffee. Wow. Ang sarap ng kape dito ay. Nakaka-addict ang kape dito. Kaya pumupunta kami palagi every morning sa Aso Castilla ba. Doon sa parang community socializing area. Pero meron silang kape doon. Ang sarap talaga ng kape nila dito, no? Kaya mahilig sila uminom ng kape kasi alangan ang sarap. And hindi sila mahilig uminom sa mga instant coffee, no? Parang para sa kanila hindi totoong kape ang instant coffee. sa atin sa Pilipinas, instant coffee lang yung alam natin na kape, no? Sa kanila dito yung parang real talaga na kape, no? Ganito ba? And then this one, wala. Ang laman nito is the same one.
Double layer white nougat. Nougat? Parang Snickers. Bell pepper. Kamatis! Wow! And apple. Lamog na apple. Mahal ang ano ngayon guys, ang prutas, ang gulay kasi winter, hindi season ngayon, no. So yun na yun. I-arrange natin. Let's see. Aw, tignan nyo guys, ang dami naming mantika dito, no. Alam nyo ba ang mahal ng mantika dito? Parang pinakamura is 3 euro. Sobrang mahal per liter ba? Ang mahal ng mantika. Pag pumunta kami na Estonia, dati pag pumunta kami sa Russia, nagdadala kami ng mantika galing sa Russia, no? Kasi sa Russia, parang ang mantika is like around 1 euro. Around 1 euro sa dito. Tapos, nung nagpunta kami ng Estonia, na discover namin ng mayroong mura na brand, no? Sa Rimi ba? Sa Rimi na supermarket. Pag pumunta kayo ng Estonia guys, bili kayo ng mantika doon kasi tag 1 euro lang ang mantika. Ito na mantika, tag 1 euro lang siya. Mahal masyado dito. Mahal masyado dito sa Finland. Imagine 3 euro. Meron naman kaming dalang sasakyan, di ba? Hindi. Bili na lang din kami ng mga ganito, mga necessities. Necessities. Kuya Juan. Tapos ito guys, ito yung noodles ko dito, no. Ano ito? Doshira. Galing pa to sa Russia. Ito yung pinakamasarap na noodles sa kanila. Ito yung parang pinakasikat. Ito na color red. Ito na yung lahat guys. Yan. Konti lang, no, pero okay lang kasi madami pa kaming pagkain, eh. Lagay na natin sa loob na. Madami pa kaming tinapay, eh. Yung mga tinapay na matitigas ba. Ang ginagawa namin is ini-air dry na lang namin para pwede siyang kainin pag, for example, sa mga sabaw, pag may sabaw, di ba? Ano mo lang ba, i-dip, ituslo ba sa Bisaya, ano yun sa Tagalog, eh. Hirap naman mag-Tagalog, eh. Alam niyo ba na, marunong naman ako mag-Tagalog, like, ano ba, like, proficient akong mag-Tagalog dati, no? Kasi tumira kami sa ano, guys, sa Subic, Sambales, nung maliit pa ako. Doon ako nag-kinder hanggang nag-grade 4 sa Subic. Pero lumipat kami, no? Umuwi kami sa Davao. Kaya sa Davao na ako nag-grade 5 hanggang nag-college. Hanggang natapos mag-college. Tapos, ang hirap mag-Tagalog ay. Hirapan ako sa tumang kalisod. I-arrange ko muna to ng konti. Kasi madaming na tinapay ito. Sobrang tigas ng tinapay na ito kahit hindi mo talaga maano, no? Mapaak ba, makagat. Kasi mababalo yung ngipin mo sa sobrang tigas. Ito, ilabas ko to. Sabaw ito. Dati pa, no? Talagang, kahit sa Pilipinas, kung alam nyo lang guys, ilang beses kami natunugan. Kung alam nyo, 2 beses kami natunugan ng bahay mo. Tapos nakatira pa kami sa lugar na palaging bumabaha. Kaya alam ko yung mga ganito, no, mga pila-pila sa nagbibigay yung gobyerno. Mahirap pa sa atin sa Pilipinas kasi kailangan magpalista ka, no? Kailangan magpalista ka para masali ka sa ano nga tawag niya, no, eh? Yung
kailangan magpalista ka, no, sa mga yung mga sino yung inutusan ng barangay niyo. Minsan pa nga pahirapan magpalista kasi yung ililista lang nila yung mga ano nila ng mga friends, mga kakilala lang nila. Tapos yun pa talaga yung mga hindi nabahaan, hindi nasunugan. Sali-sali pa sila doon, tapos yung mga totoong nabahaan, nasunugan, hindi na nasali. Kasi palagi kami nababahaan, guys, kasi nung high school ako. Actually yung galing kami sa Subic, tapos lumipat kami sa Davao, nakatira kami sa sa may bukid. Ano yung bukid? Hindi naman siya masyadong bukid, pero nung nag-high school na ako, lumipat na kami sa downtown na, tapos nakatira kami sa ano ba? Na-remember ko na yung word, nakatira kami sa may, ano ba, slum area sa nakalimutan ko na. Nakatira kami sa squatter area. Oo. Tapos yun, palagi kami binabaha, no? Tapos yun nga, 2 beses kami nasunugan. So pag may baha, palagi mayroong relief goods, no? Tapos pahirapan pa talaga makapalista sa pangalan kasi ewan ko, mga doon, namimili ng ililista. Diba dito, walang lista-lista, pila ka na lang, diretso. And, hindi mo naman tawag nito masabi na mahirap yung mga nandoon, no? Kasi ang ganda ng sasakyan ng ibang pupunta doon. Ang ganda ng sasakyan. Tapos ganun. Kahit nakatira kami sa squatter is parang meron kaming bahay recently. Ang lupa, yung mama, may binili yung lupa na, may binili yung mama ko na lupa hindi na sa city, hindi na sa may squatter, pero mas prefer ko pa rin talaga tumira doon sa may sa may city kahit nasa squatter kami, kasi yun ang disadvantage lang is yun, prone ka sa sunog, prone ka sa tawag nito sa baha or sa mga magnanakaw, ganun. Pero wala naman, never naman kami nanakawan. Yun lang, prone sa baha at saka sa sunog. Pero maganda kasi tumira doon kasi sobrang lapit sa lahat ba. Like, nag-aaral kami, malapit sa universities, malapit sa city, malapit sa lahat, malapit sa palengke, simbahan, malapit sa lahat, no? Kaya, yun. Ganun, tumira kami. Dinala ko nga yung asawa ko doon. yung papaalis na kami ba, dinala ko siya doon, pinapunta ko siya doon, no? Diba, nakita niya na kung saan kami nakatira. Pero hindi yun sa amin yung tirahan namin doon sa may squatter. Sa lola ko yun, no? Meron siyang 2 bahay sa squatter area ba. Pero sobrang convenient, no? Kahit sa squatter kami nakatira kasi malapit kami sa lahat ng bagay. Kasi kung hindi ka sa city nakatira, layo ng titirahan mo, babiyahe ka pa, nako. Pagod ka na pagdating sa sa school or sa trabaho. Ganon ang life, no? Dito kasi sa tinitirahan namin na na parang barangay ba? Parang ito, no? Parang ghetto area ba? Parang tawag nito parang yung Vanta kasi parang pinakamahirap na city sa Helsinki. Parang hindi naman siya part ng Helsinki, but parang yung symbol nga ng Vanta is buto ng isda, parang buntot ng isda. Yung buto, parang nagjo-joke kami ng asawa ko na yung Vanta is parang tira-tira na lang yung ang natatanggap, no? Kaya buto-buto yung niya, yung symbol niya. Kasi nakukuha ng Helsinki at saka ng Espoo yung pinakamalaki na budget. Tapos sa Vanta, tira-tira na lang, kaya medyo ghetto area ang no? Tsaka madaming dito, no? Madaming pinaka-highest,
crime rate sa buong Finland, ang Vanta. At saka itong tinitirahan namin na ano ba, na barangay. Pinaka-highest crime rate. Kaya madaming ano dito, no? Bugoy-bugoy. Madaming ano ba, madaming adik, madaming ganun. Ito. So, yun na yun, guys. Thank you for watching. Bye!